Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mahilig ba rin ba tayong humusga ng ating kapwa-tao? Base sa kung ano yung kwentong narinig natin, impression natin, o stereotype natin. Mga kapatid, ito rin po ang tila natanggap ng ating Panginoong Jesucristo nang ipahayag ni Felipe kay Natanael na siya ang Misaya, ang kanilang kinahihintay-hintay. Ang ating ebanghelyo po ay pagpapatuloy ng ating ebanghelyo kahapon kung saan tinawag ni Jesus sina Andres at Simon Pedro, at ngayon po si Felipe ay tinawag ng Diyos at sa kanyang kagalakan na nakilala niya at nakita niyang Misaya, kanya itong ipinahayag kay Natanael. Pero ano po naging tugon ni Natanael? Can anything good come from Nazareth? Isang napakalit na bayan at nasa liblib na lugar. Kaya para sa kanya, tila imposible na manggaling sa Nazareth ang Misaya. At ang tugon ni Philip sa kanya, come and see. Ibig sabihin po nito ay the best way to get to know a person is to experience that person, to encounter that person. Not based on our impression, the stories that we heard about this person, or our stereotypes about this person. Kaya po, ang paanyaya ni Felipe sa kanya, come and see, gaya ng paanyaya ni Jesus, kanila Andres at kanyang mga kasama, nang sila ay sumunod sa kanya. At noong dinala ni Felipe si Natanael, sabi ni Jesus sa kanya, this is the true child of Israel, there is no duplicity in him. Para bang kung titignan natin, isa itong pagpapahayag na talagang walang duda na totoong-totoo si Natanael. At the same time, para ito isang pag-iinsulto dahil to be a son of Israel or Jacob na naging Israel ang pangalan niya, is a man full of duplicity and falsehood sa kanyang kwento. Pero ano po yung ipinapakita ng Diyos sa kanya? Ipinahayag ni Jesus that sabi niya, I know you, I saw you before under the fig tree before Philip called you. Ano po ang pinapakita ng Diyos sa atin ngayon? Unang-una sa lahat, nakita ni Jesus kay Natanael yung kung ano yung totoo lamang. He is a man, a child of Israel without duplicity. Kaya po napaka-objective ni Jesus. Hindi siya humuhusga sa kung ano lamang yung naririnig niya, stereotype o kwento ng iba patungkol sa isang tao. Pero si Jesus, kanya itong tinitignan kung ano lamang yung totoo, mabuti at maganda sa tao. Sana ganito rin po tayo sa ating pakikisalamuha. Tingnan lang natin yung kung ano yung totoo sa ating kapwa, at tingnan natin kung ano yung maganda, mabuti, at yung totoo sa ating kapwa. At nung sinabi niyang, before Philip called you, I saw you under the fig tree, hindi lang mang pinahayag ni Jesus na nakikita ko kung sino ka, pero alam din ni Jesus yung hinahangad ni Natanael. Fig tree in the Hebrew Bible is a symbol of God's kingdom and messianic peace. And sitting under the fig tree would mean someone is praying for the time, for the kingdom of God to reign. And so, when Jesus said to Nathanael, before Philip called you, I saw you under the fig tree,
would mean nakita ko yung pangangailangan mo, nakikita ko yung desire mo at naiintindihan kita. Ito rin yung nais ng Diyos na makita natin. Na ang Diyos alam niya, nakikita niya kung ano yung pangangailangan natin, nakikita niya kung ano yung deepest desire natin. At sapagkat nakikita niya, naiintindihan niya tayo at sasamahan niya tayo. Kaya po nung narinig ito ni Nathanael, nagbago yung pananaw niya at nakita niya si Jesus bilang ating Panginoon. Mga kapatid, sana po gayahin natin ang Diyos na tingnan natin sa ating kapwa kung ano lamang yung totoo, maganda at mabuti. At sana mas lumalim pa tayo, intindihin natin, unawahin natin kung saan nga ba nanggagaling yung tao. Kung ano yung kanyang deepest desire. And we try to accompany, help them. And this is only possible kung ating susundin yung description ni Saint John sa ating first reading ko yun. That love is an action. And so, we can only see the true person of our neighbor or of our fellow man if we try to let our love be the foundation of our relationship, of relating to them, of communicating to them, then we will see the goodness and the truth in that person. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.